Magandang oras mga kababayan, mga kagulinbo ay marami na ngayon ang naniniwala kay alias Tutoy at marami din ang hindi at marami din ang nasa gitna, naguguluhan. Kaya dito sa bidyong ito ay napakaganda kasi naipakita ng ating kaibigang vlogger, Pinoy Mystery Channel. Ang kanyang channel ay napakaganda ng pagka-narrate, napakaganda ng graphics, ng visuals na ginamit. Kaya ibinahagi ko sa inyo at kudos kay PMC Pinoy Mystery Channel para sa ating hiniram na video. Alright, so ito, panoorin natin. Napakagandang pagpaliwanag nito. Sinusuri muli ng publiko, lalo na ng mga netizens, ang credibility ni alias Totoy. Kung meron ba o wala. Kung may kargang bigat ang kanya mga istorya o baka naman gawa-gawa lang, puro kwento pero walang kwenta. Kung pakikinggan at pagmamasdan ang kanyang salita at kilos, mapagtatanto kung bakit ito lumantad sa publiko. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang kanyang pagbaligtad ay hindi dahil sa siya ay pinapapatay ni Atong Ang. Ang tunay na dahilan ay hindi nabibili ng pera. Mula pa noong lumabas ang saksi sa issue ng missing sabongeros, marami na ang nagtatanong kung meron bang credibility ang salaysay ng isang alias Totoy. Kapag sinabing credibility, mula sa salitang credible, mapagtatanto na hindi isa ang kahulugan nito. Upang lubusang maunawaan, kailangan ay pagsamahin ng ilang salitang merong ugnay, katulad ng mga salitang tiwala at totoo, dalawang kataga na magpapaliwanag sa saksi. Kapag sinabing may credibility ba si alias Totoy, sa ibang salita, pwede ba siyang mapagkatiwalaan? Kung sasabihin namang credible ba ang kanyang sinasabi o may katotohanan ba ang kanyang mga kwento? Kasama nito ang ilang mga pamilya ng pumanaw na naghahanap ng katarungan para sa kanilang anak, sa asawa at sa kanilang kuya. Katarungang tila hindi nila maabot-abot. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit ngayon lang lumantad si alias Totoy? Okay, so ano man ang dahilan ng paglantad ni alias Tutoy ay napakahalaga ng kanyang paglantad at pagsiwalat nitong kanyang mga nalalaman tungkol sa mga nawawalang sabungero, dahil sa ngayon ay lumilinaw na, dahil nga kahit yung itinuro niya na Taal Lake sa Batangas ay nandun nga merong mga nakuhang mga buto ng tao. Kaya marami talaga ang naniniwala sa kanya na siya ay credible witness and whistleblower sa kasong ito. Pero meron ding mga nagduda, di ba? Meron pa rin nagbabas, nagdududa. Pero ganun pa man, dahil para sa katarungan itong paglitaw ni Tutoy para masolve ang kasong ito, ay instant nagiging instant celebrity at instant hero, di ba? Hero yan eh. Kapag masolve ang kasong yan, ay hero, magiging hero itong si Tutoy sa mata ng yung mga naiwan ng mga nawawalang sabungero, di ba? Kasi sino ba naman ang magbuwis ng buhay para magsalita diyan? Hindi ka na makakalabas eh. Kasi sinusundan ka na palagi, minamanmanan na yung pamilya mo, yung bahay mo. At parang nagkakulong ka na sa custody nasa PNP custody si Totoy eh. Kaya parang nakakulong na. Wala nang parang PDL na eh. Person deprived of liberty. Hindi makakagalaw. Alright, so balik tayo sa napakagandang video courtesy sa atin ng Pinoy Mystery Channel. Nang tinanong si Patidongan hinggil sa isang general, wala itong alinlangan sa pagsalaysay at dire-diretso. Pakinggan at pagmasdan kung paano ito sumagot. Si General Respongo, siya ay membro ng ANPA na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tatoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Respongo. Isa yan na nag-udyo kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Ibig Patidongan para matapos na yung problema mo na yan.
may na-clear sila. Pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na 70 million. Pero tatlo yan silang grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million ama. Mapapansin na hindi lamang sa tono ng kanyang boses, maririnig na ito ay sigurado sa mga detalye. Makikita rin na habang nagsasalita ay tila tumitingin sa bandang kaliwa niya kung nasaan yung mismong kamera. Pangitain ito na gusto talaga niyang ibulgar sa lahat ng nanonood ang kanyang nalalaman. Hindi rin ito mukhang namimilit na maniwala sila sa kanya. Hindi na nga naman kailangan pang mamilit dahil sa kanyang pananaw, siya ay sigurado. Hindi rin ito tila nagmamakaawa na madinig ng taong bayan. Sa makatuwid, habang nagsasalita si NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, ay tila may binabasa si Patidongan sa kanyang cellphone at halos hindi nakikinig sa salaysay. Ibig sabihin ay, kampante siya sa nagaganap. Maraming ibinigay na paliwanag ang saksi na nagpapakitang hindi siya nag-aalinlangan sa mga detalye. Katulad ng pagbanggit nito kay Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at yung mga sangkot na nasa krami. Dati kasi sa mga to, isto ng Laguna, pinamumuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. May ilan pang salaysay si alias Totoy na pangitain din na sigurado ito sa kanyang kwento. Katulad ng pangyayari hinggil sa pagtakip kay June Lasco. Nung si June Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million, gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa pinitbit nila na gold. Kitang-kita naman yun. Nako, grabe talaga no mga kababayan no. Yung sinabi ni Totoy. Ano bang nangyari sa PNP? Bakit ganun? Bakit namamalimos sa mga sindikato? At nagpapagamit, hindi namamalimos kundi nagpapagamit, nagpapabayad. Parang nagiging hired killer na profesional eh. Kung ganun, wag nang magtrabaho pagka-pulis dahil ang pulis ay nagbigayan ng proteksyon sa mamamayan eh. Hindi yung ang pulis ang magkikidnap. Di ba kaya yung mata ni Director Calinisan ng NAPOLCOM ay dumidilat nakatingin kay Tutoy kasi makikita mo kay Tutoy diretso-diretso ang pagsasalita at yung mata niya ay talagang makikita mo na determinado kahit balik-baliktarin mo pa ang pagtanong niyan ay ganun pa rin ang sagot niya. Dahil kapag totoo ang sinabi mo, kahit anong baliktad-baliktad pa ng tanong, ay masasagot mo talaga ng tuwid. Di ba yung mata ni Calinisan, nakatingin talaga. Maganda diyan, merong katabi na si Tutoy, yung psychologist. Mas alam ng psychologist ang behavior ng tao eh. Pero dito tong direktor ng NAPOLCOM ay nag-aaral din yan eh. Kasi pulis yan eh. So nag-aaral yan ng mga ganyan ng psychology. Psychology na gamit ng pulis. Kaya alam niyan tumingin sa mukha lang, sa itsura kung nagsasalita ng totoo ang tao. Kaya dito ay involved na naman ang kapulisan. Grabe nagiging mga birdugo. Kasi gustong maging milyonaryo. Kasi ang pera ay hindi yan basta-basta makakuha ka ng milyon na hindi mo paghirapan eh. Kailangan talaga paghihirapan yan. Kung gano'n na papatay ka lang ng tao at magkaroon ka ng milyones, ay hindi maganda kasi hanggang panaginip ay hahabulin ka ng mga multo niyan.
At ano ng mga anak mo? 'Di ba pinapakain mo sa mga anak mo? Tulad nung isang pulis yung cellphone ng kanilang biktima ay nirigalo sa anak. Grabe naman na ama yun, no? Yung pulis kinuha yung cellphone ng tiniklo nila and then nirigalo sa kanyang anak. Grabe. Kaya mong irigalo yung galing na sa kadaver, di ba? Grabe naman, kung multuhin yung anak mo habang natutulog. Grabe, hindi mo maano yung mga ganun na pati yung pag-aari ng isang patay irigalo mo sa iyong anak. Meron pang isang nag-withdraw. Ewan ko kung pulis yun. Yung credit card ng sabungero na deadball na rin, kinuha niya at nag-withdraw sa ATM machine. Pero hindi binanggit kung pulis yun o hindi. Pero grabe, ang mga bituka ng mga taong yan, di ba? Galing na sa patay. Tapos ipapakain pa sa pamilya. Grabe. Kaya ito, patuloy tayo sa video. Courtesy ng ating magaling na kaibigang vlogger, Pinoy Mystery Channel. 4 million maliban doon sa pinitbit nila na gold. Kitang-kita naman yun sa Kung matatandaan, ilang beses na ikinwento ito ni Patidongan. Pero mapapansin na kahit ilang beses itong pinaulit-ulit, hindi nagbabago ang mga detalye. Hindi rin nagkokontrahan ng mga salaysay. Patunay lang na hindi fabricated o kinathan ng isip. Pero hindi ibig sabihin ay wala siyang kasalanan bilang patunay sa kanyang mga testamento. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na si Open ng Lipa, dahil kaklase yun ni Urapa, na nabanggit pa sa akin nung isang pulis din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Inilahad muli ni Patidongan ang ilan pang mga detalye. Detalyeng tila walang sablay. Kung credibility ang pag-uusapan, tila mayroong bigat ang mga salaysay ng dating tauhan ni Atong Ang. Sa kanyang salita, maririnig na hindi ito nag-aalinlangan sa mga detalye. Sigurado siya sa kanyang pananalita. Pati ang kilos nito sa harap ng press at ng NAPOLCOM ay tila walang bahid na panluloko, kampante at kumpiyansa sa mga kasagutan. Ganun pa man, tunay man at totoo ang kanyang mga sinasabi, hindi pa rin maiaalis sa isip ng madla na bilang dating katiwala ni Atong Ang, baka totoong mayroon siyang bahagi sa mga krimeng ginawa na may ugnay sa sabong. At lumantad lamang ito bilang isang saksi at nagpakilalang susi ng katarungan sa missing sabongeros ay dahil sa malaking peligrong kanyang inaharap. Ayan, so totoo nga yan na meron ding siya nga yung tagabigay ng pera, di ba? Kanina sinabi niya, siya yung nagbigay ng bayad doon sa mga lispo na nagdukot ng mga sabongero. Kay Lasco pala yun, kay Lasco. Siya yung nagdagdag ng 2 million. Kasi siya nga yung binayaran. Binigyan ni Atong ng pera. Kasi right hand Right hand. Katiwala talaga yan. Trusted person ito. Iwan natin hindi talaga natin alam kung saan o anong bagay o sitwasyon sila o event o kung ano man kung bakit nagkakontrahan, nagiging magkalaban si Atong at saka itong kanyang tauhan na trusted niya. Diba? Ito ang hindi natin malalaman Dapat tinanong kung ano ba talaga ang umpisa ng away niyo, ganun. So ganun pa man, kahit isang demonyo, basta't magbago, diba? Kahit demonyo, magbago, ang din tutulong na para lalabas ang mabuti. Katulad nito, makakatulong sa hustisya ng napakarami. Kaya nga, karamihan dyan ay magiging immune na
kapag magiging whistleblower na itong tanggap ng DOJ, state witness ang tawag, magiging state witness ka, ay immune ka na sa kaso. Hindi ka nakakasuhan pero meron kang kasalanan. Pero hindi ka nakakasuhan kasi nagiging state witness ka at siniwalat mo na ang mga sindikato, ang sikreto ng mga sindikato, at malaki ang tulong mo sa estado, sa mamamayan. Kaya ganun yun, mga kababayan. Meron itong kasalanan sigurado, meron din itong nagawa kasi nga right-handed. Pero dahil sa ginawa niya na pagsiwalat at bumaliktad siya, nagiging state witness, ay mabawasan yung kanyang, makulong din to pero mababa na lang na sentensya, pero hindi na siya pwedeng kakasuhan. So ganun yun kapag state witness. Alright, balik tayo sa video, courtesy sa atin ng Pinoy Mystery Channel. Isa pa sa mga patunay na talagang sigurado si alias Totoy sa kanyang katotohanan ay nang tinanong siya hinggil sa banta ni Atong Angs sa buhay nito. Imbis na matakot ay nakuha pang magpatawa. Alam mo ito si Mr. Atong Ang, sismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo, hindi ko lang ginagawa. Sa bandang huli ng press conference, lumabas ang katotohanan kung bakit siya bumaligtad at naging saksi laban sa bilyonaryong amo. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, tangkay nila nila. Yan ako, kasi nila, kung gano'n nila sa buong pamilya ko, papatayin niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, patayin mo buong pamilya ko, hindi na pwede yan. Yun lang. Mapapansin sa tono ng kanyang boses na tila nangangatog ito nang binanggit ang salitang pamilya. Ito ay pangitain ng isang strong emotional connection sa kanyang asawa at anak. Sobrang tibay ng koneksyon na kumbaga kahit banta pa lamang ay ramdam na niya kung may masamang mangyayari sa pamilya. Bukod sa press con ng Napolcom, sinabi ni alias Totoy sa isang panayam na may balak nga si Atong Ang na ubusin ang kanyang pamilya. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit tumanggi siya sa huling suhol ng bilyonaryo para bawiin ang kanyang unang salaysay. Dahil nga alam ni Patty Dongan na baka bago matanggap ang pera ay ubos na ang kanyang mag-anak. Para saan pa nga naman ang salapi kung ang pamilya ay wala na sa kanyang piling. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi Sa tunay sa tunay na na kalayaan. kalayaan. Okay, alright. Napakagaling talaga mag-narrate nitong si PMC. Karamihan ngayon gumagamit na ng AI, pero si PMC, isa ito ito yung number 1 ko na gusto sa lahat ng vlogger sa pag-narrate. At pangalawa yung sa iyong araw, kung napansin nyo, yung dalawang yan ang palagi kong ginagawa ng reaction video dahil mga gusto ko rin to sila at mga idol ko na rin yan, ang mga yan. Alright, kaya pakibisita na rin sa kanilang mga channel, mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na at sa mga bago pa lamang nakabisita rin sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.